Game na ho mga kababayan, umpisahan na muna natin ito. Ano po, eto sabi ni Ma'am Cheche Bureche, ayan, napakaway na. Supa pa, Mark, sabi ni Leonard. Aruta, game na ho mga bossing. Umpisahan natin to. Naku po, magtatampo yung yung iniidolo po ng mga DDS, si Marcoleta. Bakit to mga kababayan? Naku, ayan sabihin ba naman ni Senator Tito Soto, in fact, kung karaniwang lawyer lang, mas mahusay ang investigative prowess ni Senator Lacson. Masasaktan to si Marcoleta, mga kababayan. Siyempre di ba? Nitong nakaraang araw lang mga boss chief sir, trending si Marcoleta. Bukod po doon sa 2,000 pababa na ipinangako niya sa mga Pilipino na magiging libre pag siya ay nanalo, bukod pa po doon, trending yung pagkakatalsek sipa ni Marcoleta, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, magsusumbong yan doon sa Net25, tatakbo yan doon sa Net25 mag-iingay, magsusumbong. No? Kasi nga mga kababayan, pinalitan ni Senator Ping Lacson. Bakit to? Biruin mo ba naman? Yung mga sinasabi, ginagawa nila doon sa Senado, masyadong selective lang mga kababayan. Halata yung pagkabayas ni Marcoleta. Hindi marunong umawak ng komite. Di po ba, dapat pagka mga ganyan, balanse ka. Lahat mga bossing, tatalakayin mo, hindi pwede yung hanggang 2022 to 2025 lang ang pag-uusapan. Kasi si Marcoleta, mga bossing, pag nababanggit yung mga taon na nanunungkula si dating Pangulong Duterte, ay nako mga kababayan, parang sinisilihan ang wet packs. Diba? Biglang hintay, saglit lang. Wala ka ng oras. Saglit lang. Biglang mapupunta na, biglang pagbibigyan yung iba na. Napansin niyo yung kay Tulfo noon, kaya nagagalit Si Senador Rapi Tulfo kay Marcoleta, sinabihan siyang bias. No? Sakit nun kay Marcoleta. Sabi nila Itera, Shiro, na mismo ba ako? Char. Sabi nila Itera, Gen Z daw sila Itera. Gen Z Gen Z, baka Gen Z na yung anak mo, anyway, mga kababayan, natandaan nyo po yung kay Senador Rapi Tulfo? Di ba, nagsasalita siya? Pinagtatanggol ni Marcoleta yung mga diskaya. Pipitsugi. Grabe ka kay Danilo. Si Danilo Pablo nagkomento, Marcoleta, siya yan babasahin ko lang, Marcoleta, wag mo sabihin ako. Pipitsuging abogado versus Ping Lacson. Nga naman daw. Di ba? Si Senador Rapi Tulfo, nakabanggit mga kababayan, doon sa mga diskaya. Sabi, eto 2018, ano nangyari dito sa sa proyekto ninyo? No? Ano ang nangyari sa proyekto ninyo nung 2018? Isang eskwelahan, sagot nung diskaya, ayaw pong pumayag ng mga teacher na matuloy yan, ayaw nilang aprobahan. Sabi, sila nga yung mga teacher, sila nga yung mga nangangailangan nung mga classroom tapos sila yung hindi kaso 2018 mga bossing, 2018 malilintikan ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, di ba? Kaya agad-agad si Marcoleta, sige, sandali lang, wala nang time, ganito, lipat na sa iba yung magtatanong para mawala hindi kagaya doon sa ginawa nila mga boss chief sir, na investigasyon at ginawa nilang hearing doon po sa Kongreso. Walang sala yan. Lahat pag-uusapan. Di ba? Lahat pag-uusapan. 2012, may nangyari bang korupsyon sa panahon ni Noynoy Aquino, lalong-lalo na diyan sa mga proyekto na yan? Pag-uusapan yan. At papanagutin yung mga tao o yung mga nakaupo o yung mga politiko na kumurap o nangurap or may mga ghost project nung panahon ni Noynoy Aquino. Ganon din sa dating Pangulong Duterte. Kaso ayaw nila. No? Kaya ngayon ang mamamayang Pilipino mas gustong-gusto doon sa congressman noon kasi nasisiwalat lahat.
Biruin mo si Diskaya, meron pang mga patanong-tanong doon sa Senado, noon na ang chairman ng Blue Ribbon Committee, si Marcoleta, may tanong-tanong pa. Sa Senado, meron ba? Sabi ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, sa Senado, meron ba? Sabi naman ni Diskaya, wala po. Ligtas ka na, 'di ba? Hindi si Marcoleta hindi din marunong umano ng biro eh. Alam niya na meron dating alam mo na, 'di ba? Merong dating si Jinggoy tapos ganun ang ibabanat mo. Ligtas ka na. Kaso pagdating po sa Kongreso, mga kababayan, lahat po itinatanong, no? Tsaka mas magagaling mga kababayan, yung mga kongresista doon, lalong-lalo na po kapag pag natapat ka kay Congresswoman Jinx Luistro, talagang hagilapin yung katotohanan nun. Biruin mo, napaamin yung mga Diskaya na sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay mayroon ding mga politiko na nanghihingi ng pera. Pero palusot nila doon ng mga Diskaya? Palusot ho nila mga bossing. Ay hindi naman po kasi natuloy eh. Hindi ho natuloy kaya hindi na namin sinabi, hindi na namin sinama. Bakit hindi nyo sinama doon sa sa Senado? Hindi nga po kasi natuloy. The moment na may humihingi sa inyo ng kickback, kahit hindi pa natuloy yan, nanghihingi pa din. Corruption pa din ang gagawin yan. Corruption pa din yung pinlano niyan. Hindi nyo nga lang binigyan. Di ba? Pero iwas silang sagutin, iwas silang pag-usapan nyo doon sa komite ni Marcoleta. Kaso ito mga kababayan, sibak, tanggal, alis, sinipa. At pinalitan po ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Simula sa Lunes, malamang sa alamang. Malamang sa alamang ho, mga bossing. Ay nako. Kahit mga kapwa senador, madadali ho dito, mga kababayan. Biruin mo nga, yung mga balita ngayon ni Senador Ping Lacson, ni Panfilo Lacson. May nag-deliver. May nag-deliver daw ng ng pera sa Senado. Meron silang hawak na ebidensya, Siguro ho, mga kababayan, siguro ho, mga bossing, kinakabahan na yung mga senador na yan, na mga nadadamay at mga napangalanan. No, kinakabahan na, hindi ako yun, baka magtuturuan ako. Mga bossing, ang ayaw sa martial law, mga kalaban ng gobyerno, Duterte and allies, sabi ni Dave Garapan. Sabi ni pambansang nanay survivor, hi daw kay Addictus Rex. Sir Mark, yumaman ang Diskaya sa time ni Duterte. Puro nga ganun daw Active na active nga daw yung mga bank accounts ng mga Diskaya 2015, 16, 17, 18 at tapos bumalik daw 2025, mga bossing. May nabanggit pong pangalan si Diskaya na involved noong panahon ni Duterte, kaso patay nga, sabi ni Danilo. Pablo, yan, style kasi nila yun. No, paano mo nga naman pa tatanungin yung patay, patay, ikaw ba nabigyan ka ng pera ng mga Diskaya? Paano mo patatanungin yun? Paano paaangal yung patay? Style yun, mga kababayan. No,